Okay, magandang Thursday from Las Piñas. So, eto, nasa kalye na naman tayo on the way to SM South Mall. Pero wag na kayong magtaka talaga, no, kung laging South Mall ang pinupuntahan ko. Kasi lagi ko nga sinasabi, second home ko na to. So, most of our errands, most of our yung mga may kinalaman sa negosyo dito talaga namin ginagawa. Also yung mga nearby supermarket sa lugar namin. So anyway, simulan natin yung kwentuhan ng starting tomorrow. Magiging busy na yung darating na weekend. Tomorrow, a-attend po kami ng kasal ni Teens. Ang ikakasal po is mga kaibigan po namin and mga former colleagues sa trabaho. So yung dating nagtatrabaho pa po ako, mga naging kaopisina ko rin po sila. So yun, a-attend po kami. And then come Saturday, kami naman ni Pixar, a-attend kami ng birthday party sa McDonald's. Ang magbe-birthday naman po is yung kaibigan niya from basketball camp. So si Pixar po nag-basketball camp last year, October. So funny thing is after ng basketball camp nila, di na ulit sila nagkita. May mga several times na nag-attempt kami para magkita-kita sila, especially during summer para mag-swimming, pero hindi natuloy dahil nasa conflict of schedule. Pero this time, at least tuloy na makikita sila after mga 10 months, no? Ang tagal nun. So, after nun, on Sunday, birthday naman po ni Pixar. So, ang birthday naman po ni Pixar is swimming party. Mag-8 years old na po si Pixar. So, simpleng handaan lang, simpleng celebration, swimming party na lang, at onti lang po yung mga in-invite naming guest. Dahil na rin po sa budget, no? So, yung mga kamag-anak namin sa probinsya, pasensya na po kayo. Ang mga in-invite lang po namin, yung mga malalapit lang dito. Kami-kami lang po. At mga selected kaibigan lang po ni Pixar. And then, yun din, pasensya na rin po sa mga naging kaklase ni Pixar na palagi kaming ini-invite sa mga birthday parties nila. Hindi namin kayo kayang ma-invite lahat. Talagang nag-decide kami ni Teens on his 8th birthday, talagang bilang lang, as in close family members lang. Kaya pasensya na po, no, bawi na lang kami sa susunod pa. So yun, malapit na po ako sa nag-stop ako, no, kasi gusto kong magkwento ngayon, abante ulit ako. So yun, nandito na ako actually sa vicinity ng SM, magpa-park na ako. So okay, let's start this Thursday on a positive note. Okay? English. Pila time para mag-box. Masarap mag-grocery mga ganito talagang weekday, no? Ang onti pa ng tao, lalo na mga ganitong oras. Mabilis. Pero maya-maya yan, magdadami na yan. Kaya tama lang yung oras na pinunta natin. Yung catch nga lang, yung nagbabox, isa lang. Daming mesa. So, ganun din, napatagal ka rin. Done! Okay. Pabalik na tayo sa ating home base. So, meron akong di ba nag-grocery ako? Ito lang, nag-grocery lang ako. Na-experience nyo na ba to? Yung nakapila ka sa sa lane ng kahera, di ba? Yung may mga lane yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Kahit saan ka man doon. Nakapila tayo. Tapos may dala kang cart. Yung harap mo may dala ring cart. Yung harap ng harap mo may dala ring cart. Tapos habang ina-unload nila yung mga pinamili nila doon sa ng kahera para i-barcode, para i-ano yung presyo,
iniiwan lang nila yung cart nila doon mismo sa harapan namin, sa harap din ng harap ko. And then minsan ganun din yung gagawin nung harap ko, kaya yung mga cart nagja-jam. So parang obligated pa akong kunin yung cart nila, itabi para makapasok ako doon naman sa lane ni Kahera, no. So medyo nakaka-frustrate lang dahil may mga tao pa ring ano bang tawag doon? Courtesy. Hindi naman sila yung huling customer para iwan yung cart doon. Alam nila may susunod pang nakapila, iiwan lang nila yung kinuha nilang cart. Bakit hindi nila itulak yung cart nila palabas doon sa para makapasok yung mga susunod, 'di ba? So, yun lang, medyo napansin ko na to, ngayon ko lang, ito lang yung chance maikwento ko sa inyo. Nangyayari to maraming beses na rin, hindi lang dito sa South Mall, kung hindi sa ibang grocery rin, no? Yung parang nakasanayan na nila na para bang akala nila may ibang magliligpit para sa kanila or yung crew member. Tapos minsan ang masakit pa dito, pag kinausap mo yung kahera na sasabihin mo na ate, minsan pakisabihan naman yung mga ibang customer na wag iwanan yung cart dyan. Minsan ang sagot pa nila, wala na tayong magagawa dyan ma'am, ganyan na talaga sila. Diba? Alam mo yung mga ganong ugali, no? Para saan ba yung sasabihan mo lang na ma'am, may susunod pa po kasing customer, baka pwede yung cart nyo pakiabante na lang, diba? Hindi yung iiwan mo lang dun mismo. Ayun lang, di ba? Parang kaya ako shinare ngayon, parang fresh na fresh eh. Yung iba pinalalagpas ko na lang eh, hindi ko na muna kukunin ko na lang, itatabi. Pero may mga instance din na tatanungin ko na medyo may pagka-sarcastic ba na ang isang sasabihin ko, ma'am, kailangan nyo pa po ba yung cart? Tapos bigla na lang nila marirealize na, oo nga pala, iniwan ko yung cart dyan, kukunin ko. Yung kailangan may mga ganun pa, no? Wala yung kusa, wala yung courtesy, no? Na maging aware ka na hindi lang ikaw yung customer doon. Meron pang ibang nakapila. Paano kung di ba? Paano kung ako, tapos yung sa likod ko, senior na, yung talagang siya lang nag-grocery para sa kanila. Di ba parang bibigyan mo pa siya ng dagdag dagdag trabaho na yung ginamit mong cart siya pang magliligpit para sa iyo or siya pa yung magtatabi para sa iyo. So yun lang. Hi, di ba? Ganon. So paano ba mababago yan? Dapat management, gumawa ng sign yung management or i-make sure lang siguro ng mga na laging palalahanin yung mga gumagawa nun, no? Madali sana sabihin na it starts with us, yung tayo mismo as yung disiplina natin bilang mamimili na maging aware tayo sa mga ibang kapwa mamimili natin. Pero sad to say, no, marami talagang ganon, no, walang pakialam. So yun lang, sige. Nag-unload lang ako ng aking rant. Ayan, kasama ko si Kuya Cesar. Ayan, ang matagal ng ang matagal, Champaka, no?
So, kasama natin si Kuya Cesar, ang matagal ng nagmamaneho kay mother-in-law ko. Ayan. Tagal ka na rin doon, no? Tagal 10 taon mahigit na. Oo. Ano pa lang, girlfriend ko pa lang si Tinsel. Ngayon, meron nang hinahatid sa Oo, ngayon yung anak namin, Ito, hinahatid dito, niya na. kanan. Kadena? Oo, kanan. Tsampaka yung ano ko eh. Pero pwede rin Ayun, dito. Tsampaka yan. Oo. Alam mo, kabisado niya. Ayun. Para at least masama natin sa vlog si Kuya Cesar. Yan. Extra. Oo. Sa umaga, napapakiusapan natin siyang ihatid si Pixar madalas sa eskwela. Pag hindi kami pwede, siya ang naghahatid. Yun. So kanina pala, hinatid ko na sinundo namin si Pixar, and then hindi rin muna siya magbe-baseball ngayon gawa ng may sipon pa si Pixar eh. May baseball siya dapat ngayon eh. Ayan, dyan sa Oo. So yung sinundo namin, diretso sila sa bahay ng parents ni Tinsel. Iniwan ko na sila doon. Yung service ni Kuya Cesar, kaya kasabay ko siya ngayon, iniwan ko na kay Tinsel para makauwi sila mamaya sa bahay. So ako naman, sabay na kami ni Kuya Cesar sa Las Piñas kasi magpipick up din ako ng karne pa sa Fresh Option. May pipick upin pa akong karne. Ganun. Saan ka nag- Oh, kasi may dumagdag kaming order. Sayang naman no, yung ng mga nagpahabol, pinagbigyan na namin. Iba ba yung pinipick-upan mo din dito? Iba-iba, marami kaming pinipick upan gawa ng mahirap Kuya Cesar yung isa lang yung supplier mo. Tama. Paano pag Para sigurado. nawalan? Oo, meron kaming plan B and plan C. Tama. So ganun yung style ng sistema namin, no, hindi lang yung isang kinukuhanan namin, marami. Kasi kung may sabay-sabay na order. Ay, mahirap. Tapos Meron. umuo ka sa customer o Oo. tinanggap mo yung order tapos wala kang maibigay. Oo. Tama. Kaya yun yung iniiwasan namin. Syempre, masira rin kami sa customer. Kasi syempre, aasa rin sila. Kaya sila bumili ng pagkain sa'yo, nakaplano rin yung in-order nila sa'yo. Tama. Ayun. Ang kinukuha na namin yan, Fresh Option, may isa dito. Meron din isa sa Moonwalk. Meron doon may talipapa doon Ayun doon sa talipapa. Ayun. So, ganun lang. Layo sa ginagawa ko dati, no? Sa opisina. Dati sa opisina ka lang. Oo. Kasi nga, Siguro kung sa opisina ka, baka mataas na rin ang posisyon mo ngayon. Tagal ka na rin. hindi natin masabi. Diba? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa sipag ko, depende sa galing mo. Oo. Pero pwede, oo. Serious ka. Believe naman ako sa kakayahan ko eh. Saka serious ka. Nandun pa. Siya pa Oo. naman. Biruin mo, Kuya Cesar, 2015 ako huling nagtrabaho sa isang kumpanya. 28 years na. Ayun. Tagal ka rin dun. Mga ilang taong ka rin sa SB. 2011, 4 years din ako doon. Kasi bago noon sa mga call center ako eh. Dati. Pero Makati rin yun. Makati rin ang opisina ko. Sa may Chino Roses, meron akong opisina doon. Nag-aano ako doon. HR naman ako, yung nagre-recruit ka ng mga nagko-call center. Yun. So yan, nalalaman na sa video yung mga history ng pinagtrabaho ko. Yung dati kasi ako kung saan ako nagtatrabaho. Lilipat. Hindi. At least marami kang na-experience na trabaho. Maraming experience, pero syempre, importante din maganda magtagal ka para tumaas din yung rango mo. Tama. Hindi ka rin naman aangat kung lipat ka ng Kaya, lipat eh. tama. Di ba? Ang tawag doon, loyalty. Wala kang loyalty. Ayun. Okay. Last minute, additional order tayo. Tayo sa Fresh Options. Again. So may mga humabol nga no. So nagdagdag tayo ng karne. Pero inayos na rin nila. Tinawag na ni Tins. Kuya, good afternoon. Tinawag na daw?
Oo. Yan. Ready na. Bayaran na lang. Shout out. Ayan. Hindi ko pa nakuha yung pangalan niyo ulit. Ano sir? Si Kuya Lawrence sir. Lawrence. Ian sir. Ian Lawrence, oo. Si Mark, di ko na naman naabutan si Mark. Ang umaga. Ian Lawrence. Lawrence Ian. Naguluhan agad ako. Sige, bayad muna tayo. Okay, salamat. Thank you, Lawrence Ian. Okay. Mission accomplished. At least, meron tayong mabibigay sa mga nagpahabol.